NTF-ELCAC ni Digong, yan o, pinapakalat ng mga trolls ng DDS kung ano-anong ginagawa nilang page para mapag-usapan. 7 months ago, government is just doing its job. Gumagawa lang ng trabaho niya. It's not because it's one person or another. Yan ang gustong palabasin mga kababayan ni Dr. Loren Badoy. Yan matapang na pinatutsadahan ni dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Loren Badoy si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang usapin kaugnay ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. Sa kanyang pahayag, diretsahang sinabi ni Badoy, Marcos wants PRRD to die. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Basagin natin itong pinapakalat ng mga DDS influencers na payag ni Loren Badoy, yung dating NTF-ELCAC ni Digong. Yan pinapakalat ng mga trolls ng DDS kung ano-anong ginagawa nilang page para mapag-usapan. Yan ang strategy nila. Sige lang gawa ng mga kung ano-ano mga Facebook page. Nag-establish sila ng mga news organization. Kung ano-ano lang, mga kababayan, importante makapag-post sila. Mga hindi man kilala. Yan news ngayon. Sabi dyan, Dr. Loren Badoy, binanatan si PBBM. Death makes PRRD immortal, idiot. Idiot daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gusto daw ng ating Pangulong Bongbong na si Digong mamatay sa kulungan. May narinig kayong ganyan na statement galing sa ating Pangulo na si Digong gustong mamatay ng ating Pangulo sa kulungan? Wala pong ganong pagnanais yung ating Pangulo. Never, kahit yung mga supporters niya, mga Marcos loyalists, never po na nagnais si PBBM at ang mga sumusuporta sa kanya. Kahit po tayo, ayaw nating mamatay sa kulungan si Digong. Ang gusto natin mga kababayan, si Digong makalabas ng buhay. Paano niya Mr. Maravillas na makalabas ng buhay? Ano yung dapat na gawin? Bring him home. Hindi po bring him home. Kailangan matuloy yung trial para mai-defend ni Digong ng maayos yung kanyang sarili. At kapag nangyari yung mabilis na dapat yung ninanais nila speedy trial, di ba? Para pag napawalang sala ng ICC si Digong, di magkakawi siya ng buhay at matiwasay mga kababayan at pwede siya uli na umupo bilang mayor ng Davao. Yan ang ating ithiin mga kababayan. Diba? And I think ganun din yung ating Pangulo. Pero iba yung iniisip ninyo, kayong mga supporters ni Digong, bakit gusto ninyong mamatay sa kulungan? Walang wish na ganyan po ang mga Marcos supporters, kahit yung ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, may obligasyon yung ating Pangulo bilang leader ng ating bansa. At sabi nga ng ating Pangulo, wala man siyang kinalaman sa kaso ni Digong po. 2017 pa niya yan. Kaya lang, may obligasyon tayo sa Interpol. Yun ang naging paliwanag ng ating Pangulo na aristuin po si Digong ng Interpol at i-deliver doon sa Dahig. Yan pakinggan po ninyo yung sinabi ng ating Pangulo 7 months ago. Government is just doing its job. Gumagawa lang ng trabaho niya. It's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. Correct. We are a member of the community of nations. Correct. We must live up to our responsibilities, to the commitments that we have made to the community of nations. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? He's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Hindi ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So 2017, yung kaso ni Digong, wala mang kinalaman, civilian pa siya.
noong 2017. Wala pa siya sa posisyon. At hindi niya kaaway si Digong para gawin ito, mga kababayan. Kumbaga siya inaaway ni Digong ng mga Duterte pero siya hindi nangaaway. Siya wala pong nitiin yung ating Pangulo na mamatay si Digong sa dahig, sa kulungan para maging martir. Yan ang gustong palabasin mga kababayan ni Dr. Loren Badoy. Yan matapang na pinatutsadahan ni dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Loren Badoy si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang usapin kaugnay ng pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Sa kanyang pahayag, diretsahang sinabi ni Badoy, Marcos wants PRRD to die in the Hague. Goes to show how stupid he is. Death makes PRRD immortal idiot. Hindi ito ang unang pagkakataon na binatikos ni Badoy ang kasalukuyang administrasyon lalo na sa mga isyong may kinalaman kay dating Pangulong Duterte at sa umano'y pakikialam ng ICC. Maring ipinagtanggol ni Badoy ang dating Pangulo, sabay sabing kahit anong gawin ng mga kalaban nito, hindi kailanman mabubura ang pangalan ni PRD sa kasaysayan. Sa tingin niyo, tama bang sabihin ni Dr. Badoy na mas lalo lang magiging immortal si Duterte kung mamamatay ito sa dahig? Tanong ng news ngayon. Kalukuhan itong mga pinagsasabi ni Badoy, mga kababayan. You're putting words into the mouth of the President. Walang hangaring ganyan na mamatay sa kulungan si Digong. Nakulong si Digong sa sarili niyang kagagawan at ninais niya na harapin ang ICC. Gusto pa nga niyang sipain yung mga judges ng ICC. At sabi nga ni Digong doon sa harap ng congressman, tagal na niya ninyo. Dapat niya, ngayon na, bukas. Yan mismo yung hamon ni Digong. Baka niya mamatay na ako. Siya yung nagsasabi ng kamatayan niya. Never yung ating Pangulong Bongbong na nagsabi ng kamatayan. Diba po? Ang wish ng mga supporters ng ating Pangulo at mismo ng ating Pangulo ay humaba pa ang buhay ni Digong. O diba? Kaya malabo itong mga pinagsasabi ni Badoy. Kumbaga, grinant lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung paulit-ulit na wish ni Digong. Ngayon po, malinaw. Pinagbigyan ng ating Pangulo ang wish ni Digong. Tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am? I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Malinaw. Bakit hindi ninyo pinakikinggan ang wish ng inyong leader na si Digong na sinasabi ninyo gusto ng ating Pangulong mamatay sa kulungan si Digong at si Digong pag namatay sa kulungan magiging immortal? Walang ganong sinabi yung ating Pangulo. Gusto niyang mamatay si Digong sa dahig. Si Digong mismo ang gustong mamatay sa dahig. Mabulok daw siya doon. Bakit yung sinasabi ng leader ninyo ni Digong mismo na willing siyang mabulok sa kulungan nilalagay ninyo sa bibig ng ating Pangulo? Mali naman ang ganon. Napakahilig ninyo na mag-akusa ng mga bagay na hindi sinasabi ng ating Pangulo. Walang ganong sinasabi ng ating Pangulo. Ang nagsabi niyan yung Pangulo ninyo. Di ba po? At yung sinasabi ninyong magiging immortal si Digong, di mabuti yun kung magiging immortal siya, hindi na mamamatay si Digong. Di ba ganon ang kalagayan ng isang immortal? Kaya niya Mr. Marivillas, ang ibig niya sigurong sabihin, immortal yung kanyang pangalan. Magiging immortal na. Pwede maayos. Anong problema ninyo doon kung maging immortal si Digong? Hindi makakalimutan ng mga tao. Hindi man talaga siya makikalimutan sa history kasi siya yung unang Pangulo ng Pilipinas na nakulong sa dahig. At unang ASEAN leader na sumailalim sa trial ng ICC. O di ba?
Sabi nga natin mga kababayan, kung hindi siya nagkasala, makakalabas siya ng buhay. Kaya lang, pag halimbawa, mapatunayan siyang nagkasala ng walang kaduda-duda kasi yung ebidensya mula mismo sa kanyang mga pronouncement, sa kanyang bibig mismo nang galing. Yan ang problema. Kaya kayo masyado nag-aalala kasi si Digong malamang sa malamang makonvict po kasi ang ebidensya mula mismo sa kanyang bibig. Ito ngayon yung latest ng mga development sa ICC. ICC Appeals Chamber urged to dismiss Rodrigo Duterte's appeal for interim release. So sabi ng Office of the Prosecutor, the defense anya failed to establish any legal or factual error in the decision for his continued detention. The decision is reasonable and correct. Mr. Duterte's 3 grounds of appeal failed to establish any legal or factual error. Rather, the defense repeatedly expresses its mere disagreement with the decision, mischaracterizes and ignores the chamber's reasoning, and misstates and misunderstands the applicable law. The appeal should therefore be dismissed, sabi po ng prosecution. Sabi po ni Attorney Colmenares, dapat niya simulan na trial. Anyway, I think malapit na mangyari yung trial kasi sigurado man lang po yung appeal nila denied ulit lang po, paikot-ikot lang yung mga sinasabi ni Kaufman. Wala na ng laman, that alibay mga kababayan. Kaya sabi ni Attorney Colmenares, dapat na niya simulan na yung trial. At last, the pre-trial chamber has decided that the ICC has jurisdiction in the pending case against President Duterte for crimes against humanity. So, let the trial begin. Colmenares also urged the ICC to issue arrest warrants against the former president's subordinates, including his former police chief, Senator Bato de la Rosa. Dapat maglabas na ng arrest warrant. Sabi ni Colmenares, the ICC's ruling anya is a step closer to long-awaited justice for victims' families para sa libo-libong pamilyang nawala ng mahal sa buhay, mga anak, mga ama, mga ina na walang sala. Ito ay simula ng hustisya. This decision tells them that their pain was not in vain. Tama mga kababayan, kasi kung wala talagang sala, lamang kasalanan si Digong, yun ang paniwala niya po, dapat siya mismo ang magsabi sa kanyang abogado kay Attorney Kaufman, tigilan mo na yan na mga ginagawa mong appeal. Ituloy na yung trial. Handa kong harapin. Gano'n naman yung sinasabi niya. Pag daw siya nagkasala, napatunayan nagkasala, handa siyang mabulok. Kabaliktara naman sa sinasabi ng kanyang mga supporters at mga ginagawa ng kanyang abogado at kanyang mga kapamilya. Hindi sinusunod ng kanyang abogado at ng kanyang kapamilya yung mga ilalabas sa bibig ni Digong. Sabi ni Digong, handa siyang mabulok. Napakalinaw, mga kababayan. So ayan natin na matupad ang kahilingan ni Digong. Huwag na ninyong kontrahin at huwag ninyong sisihin yung ating Pangulo kasi walang kinalaman dyan yung ating Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, yung kaso niya 2017 pa. Tama naman po yung ating Pangulo. Firmax firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.